Kasama sa stops ng gala natin ngayong araw ang Esmeris Farm dito sa Liliw, Laguna, kung saan naka-harvest tayo ng mga sariwang gabi at ampalaya na nakapagpaalala sa akin ng isa sa mga naging kakaibang food experiences ko nung minsang naimbitahan ako sa Isabela. Nung nakaraang April, naimbitahan ako ng Santiago City sa Isabela na mag-judge sa isang cooking competition where they celebrate yung kanilang mga ani sa paligid ng mga barangay. And natuwa lang ako kasi isa dun sa mga natikman namin, actually ito yata yung nanalong dish, is yung version nila ng tinola na ibang-iba sa nakasanayan natin. So gusto ko lang i-replicate yung recipe na yon and gusto ko ring i-introduce sa inyo yung combination ng flavors na meron sila sa Isabela na I think may malaking potential para isang maging siguro yung signature din natin. Eto, papangalan natin dun sa Rizal, Santiago City, version nila ng tinola. So meron tayo ditong gabi, which is something na pinopropagate din dito sa farm. And ito yung pang isa sa unusual na combination na natikman ko. I don't usually taste or experience a dish, a chicken dish na may halong gabi. And mamaya, prepare din natin yung isa pang ingredient na talaga namang nagpa-mind blown sa akin. At ito, yung pinaka nagulat ako na ingredient nila doon sa kanilang chicken dish. Bukod sa gabi, yung kanilang ampalaya. Medyo weird pag titingnan mo sa umpisa. Actually, nung bago ko tikman yun, na-intriga talaga ako kung ano ba yung magiging lasa. Pero yun nga, after kong maisubo yung unang tikim ko, nung sabaw pa lang umelibs na talaga ako. So hiwain lang natin yung ating ampalaya. Tsaka syempre yung ating luya. And yung ating leeks. So ready na yung ating mga ingredients. Sunod na nating hiwain yung ating manok. So mainit na yung pan natin. Sear lang natin yung ating chicken. Halo na rin natin yung ating white meat part. Tsaka yung ating tipak ng luya. Yung ating leeks. Then season lang natin ang ating fish sauce. Kapag nasangkot siya na natin, lagyan na natin yung ating chicken stock or water. Sasabay ko na rin dun sa pagpapalambot ng manok natin, yung ating gabi. Aside from flavor, ang pinaka gusto ko dun sa component ng gabi dito is yung texture na ibibigay niya dun sa sabaw natin. So palalaputin niya yung sabaw habang binibigyan kanyang parang starch component na rin. Palalambutin lang natin yung ating manok saka yung ating gabi. Then we'll finish off yung ating dish by adding yung ating ampalaya. Since effortless yung pagkaka-penetrate ng ating tinidor sa gabi, ibig sabihin nun luto na siya. Lagay na natin yung X factor ng dish, yung ating ampalaya. So lulutuin na lang natin to for just additional 2 minutes. Pwede tayong mag-serve.